Ayan. So, hello everyone. Our topic for today is Module 6, Value Rights, Responsibilities, and Accountabilities. Vocabulary check. So, ito, right. Something to which one has just claim such as the power or privilege to which one is just entitled. So, ang right daw is karapatan, power, and privilege ng isang tao. Ayan. So, number two is responsibility. Refers to moral, legal, and mental accountability. So, ito daw ay responsibilidad sa mga ginawa mo or mga nagawa mong bagay-bagay. So, number three is accountability. Accountability is an obligation or willingness to accept responsibility or to account for one's action. So, obligation daw ito na tinatanggap mo yung responsibilidad or ina-acknowledge mo yung mga actions mo. So, number four is counselor. So, ang counselor daw is the person who gives advice or counseling. Yung namamagitan. Ayan. So, number five is counseling. So, what is counseling? Professional guidance of the individual by utilizing psychological methods, especially in collecting case history data using various techniques of the personal interview and testing interest. So, ang counseling daw is a professional guidance of the individual by gumagamit sila ng psychological methods like kukomprontay nila, ganito, ganyan, mag-a-advise sila, ganyan. Tapos, number six is counselee or client. So, ito yung, yung taong, um, the one who is being counseled. Ayon. So, every counseling session is a professional relationship between the counselor and the counselee. If we are talking about therapy, the session is between the psychologist and the client. With every start of the session, both the counselor and the client is bounded by the guidelines and protocols. So, yung mga nagka-counsel is may mga protocols muna sila na sinusunod bago isagawa ito. So, ayun. As a practitioner, the counselor is bounded to follow a code of ethics in the area he is practicing the profession. In the Philippines, the practitioner are regulated by the guidelines set by the Philippine Guidance Counselor Organization or PGCA and the Professional Regulatory Commission of PRC. So, as a practitioner daw, may mga code ethics daw sila na sinusundan dito sa Philippines bago isagawa ito na set by the Philippine Guidance Counselor and Organization and the Professional Regulatory Commission, PRC. That's all. Thank you. Hi everyone, presenting Module 7 in DIAS. My name is Mary Rose G. Felicilda. So, simulan natin sa ethics. Ang ethics ay isang sangay ng filosofiya na tumatalakay sa mga moral na prinsipyo o halaga na namamahala sa pag-uugali ng isang tao o sa pagpapatupad ng isang aktibidad. Kasama din dito ang pagsistema, pagtanggol at pagrerekomenda ng mga konsepto ng tama at maling pag-uugali. Layunin ng ethics na malutas ang mga tanong ng moral ng tao sa pamamagitan ng pagtukoy ng mga konsepto tulad ng mabuti at masama, tama at mali, kagandahang loob at kasamaan, katarungan at krimen. Sa ibang salita, ang ethics ay isang gabay para sa pag-uugali na nakabatay sa mga prinsipyo ng kung ano ang itinuturing ng tama o mali. Maaaring mag-iba ang mga prinsipyo na ito sa pagitan ng mga individual, kultura, rehiyon at propesyon. Ngunit ang lahat ng ito ay naglalayong itaguyod ang katarungan, kagandahang loob at integridad sa mga kilos ng tao. Sa ethical, tumutukoy sa mga moral na prinsipyo na nag-uudyok sa pag-uugali ng isang tao o sa paraan na nagpapatupad ng isang gawain. Ito ay naglalarawan ng mga kilos, desisyon o iba pang aspeto na sumasang-ayon sa mga prinsipyong ito. Sa isang mas malawak na kahulugan, ang pagiging etikal ay nangangahulugang kumilos sa isang paraan na tama at makatarungan.
Ito ay kasama ang paggalang sa mga karapatan at dignidad ng iba, pagtataguyod ng katapatan at integridad, at pagsisikap na maiwasan ng pinsala. Ang konsepto ng ethics ay may kinalaman sa iba't ibang bahagi ng buhay, kasama na ang mga personal na relasyon, propesyonal na pag-uugali, mga pamamaraan sa negosyo at mga panuntunan ng lipunan. Saan ang ethical naman ay tumutukoy sa mga kilos, desisyon o pag-uugali na lumalabag sa moral na mga prinsipyo o pamantayan. Ito ay naglalarawan ng mga kilos na itinuturing na mali, hindi makatarungan o hindi moralmente katanggap-tanggap. Ang mga hindi etikal na kilos ay maaaring makaugnay sa kasinungalingan, panlilinlang, pagsasamantala o pagdulot ng pinsala sa iba, pagpawalang bahala sa mga karapatan at dignidad ng mga individual. Tapos, mahalagang maibahagi ang magkakaiba ng mga etikal at hindi etikal na pag-uugali upang itaguyod ang integridad, katarungan at kabutihan ng iba. Princess Charming Giasada, presenting Module 8, describe the clientele of counseling. Vocabulary list, discover concept. Voluntary clients, those who opted to voluntarily seek assistance of the worker or the services of the agents due to problems or difficulty which they think they cannot do it on their own. Isang individual na pinapasok sa isang pasilidad sa kanyang sarili, aplikasyon o ng legal na responsableng tao. Involuntary clients, those individuals in need who may not even consider asking help because they think that they are doing fine and will survive somehow, or they are unaware of the agencies that can provide them help assistance. Mga tao sa pananaw ng iba, mga miyembro ng pamilya, mga guro, mga kasamahan sa korte ay may problema at tinutukoy o kinakailangang magpakita ng kanilang sarili sa isang therapist. Clientele refers to a class or group of persons who are receiving services from a professional therapist. Ang mga kliyente o mga customer bilang isang professional na tao. Counseling, process of assisting and guiding clients, especially by trained person on a professional basis to resolve especially person, social o psychological problems. Isang therapist sa pakikipag-usap sa isang na therapist na nakikinig sa iyo at tumutulong sa iyo na makahanap ng mga paraan upang harapin ang mga emotional na issue. Reality is the realistic and objective perception of existing. Counselor. In psychology, the professional psychologist to help people with physical, emotional, and mental health issues improve their sense of well-being, alleviate feelings of distress, and resolve crises. Ang tumutulong sa mga taong may mga issue gaya ng depression, pagkabalisa, stress, pagkawala at mga problema sa relasyon na nakakaepekto sa kanilang buhay. Client, it refers to a person who is receiving services from a therapist or mental health doctors. The term client is often used interchangeably with the word patients. Ito naman po yung mga taong nangangailangan ng tulong. Audience, individual and group of people who receive service from various counseling professions. These individual and group vary in their need and context where they avail of counseling service. Ang mga individual at grupo ng mga tao na tumatanggap ng serbisyo ay bumubuo ng iba't ibang profesyon sa pagpapayo. Neurotic is a long-term tendency to be in negative state. People with neuroticism trend to have more depressed moods. They suffer from feelings of guilt, envy, anger, and anxiety more frequently and more severely than other individuals. Isang katangian na personalidad na nauugnay sa mga negatibong emosyon. Psychotic, this is a disorder for more severe mental disorder that cause abnormal thinking and perception. Maaaring kabilang dito ang mga
pagtingin o pagdinig ng mga bagay na hindi nakikita o naririnig ng ibang tao, mga guni-guni at paniniwala sa mga bagay na hindi naman talaga totoo, mga delusyon. Personality disorder. It involves long-term patterns of thought and behavior that are unhealthy and inflexible. The behavior causes serious problem with relationship and work. People with personality disorder have trouble dealing with everyday stress. Isang pangkat ng mga sakit sa pag-iisip. Kasama sa mga ito ang pangmatagalang pattern ng mga pag-iisip at pag-uugali na iba sa itinuturing na normal sa isang kultura. Neuroticism is a personality trait involving a long-term tendency to be in a negative or anxious emotional state. Isang ugali na may negatibong emosyon. That's all. Thank you.